Pangatlo, run to the end, not just the start. Maraming tao magaling magsimula, pero ang tanong, kapag tumagal na, kapag mahirap na, kapag may persecution na, kapag may taong naka-offend sa'yo, lalo na sa discipleship group o kasama mo sa ministry, kapag may mga taong ayaw na makinig sa'yo, magpapatuloy ka pa rin ba? Mananatili ka pa rin ba sa Panginoong Hesus? Sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7-8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siya makatarungang hukom ang siya magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Alam mo, sinulat ni Pablo, ito ay malapit na yung kanyang kamatayan. At tingnan mo, hindi niya sinabing, Lord, marami akong nasimulan. Hindi niya sinabing, Lord, dati akong active sa ministry eh. Hindi niya sinabing, Lord, noong una, grabe ang apoy ko. Talagang passionate ako. Hindi. Ang sinabi niya, pinagbuti ko ang pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Grabe, no? Ang ibig sabihin, hindi lang siya nag-start, kundi tinapos niya talaga ang sinimulan niya. Hindi lang siya nagsimulang mag-serve, kundi nagpatuloy siya sa pagsiserve hanggang dulo. Ang ibig sabihin, walang retirement pagdating sa ating journey. Hindi lang nangaral si Pablo nung maraming nakikinig sa kanya, kundi kahit maraming kumukontra, nangaral pa rin siya. Hindi lang siya sumunod noong nasa safe na lugar siya. Kung hindi, kahit meron nagpapakulong sa kanya, sumunod pa rin siya. Kahit bubugbugin siya, sumunod pa rin siya. Kahit may pagkakataon na magugutom siya at mapapagod siya, sumunod pa rin siya. Kahit may rejection at panganib, sumunod pa rin siya. Kaya ang ibig sabihin ng run to the end, not just the start, ay ang pamumuhay bilang disciple na hindi lang nagsisimula, kundi patuloy mong tinatapos ang lakbayin mo upang matupad mo ang misyon ng Diyos. Kahit mahirap, kahit mapanganib, kahit nakakapagod, kahit hindi mo alam ang mangyayari sa future, tutuparin mo na maging tapat sa pagpapalago ng pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ka hihinto sa paglapit sa Kanya araw-araw. Kahit minsan hindi mo maintindihan ang sitwasyon, sasabihin mo sa Kanya, Lord, kahit mahirap ang sitwasyon ko ngayon, hindi ako titigil na kilalanin ka. Gusto ko malaman ang kabutihan mo. Gusto ko malaman ang mga pangako mo sa akin. Gusto ko lakaran ang landas na pinapatahak mo sa akin upang hindi ako malihis ng landas. Ipaintindi mo po sa akin ang iyong salita araw-araw. Alam mo, sa talata ay gumamit si Pablo ng 3 picture para makatapos tayo sa ating takbuhin at journey. Una, pakikipaglaban. Sabi niya, pinagbuti ko ang pakikipaglaban. Ibig sabihin, ang buhay ng disciple ay may spiritual battle. Hindi ito playground, kundi battlefield ito. Palagi may temptation, palagi may opposition, palagi may discouragement, palagi may false teaching, palagi may fear, may suffering, at kung hindi ka makikipaglaban sa tulong ng Diyos, ay malamang nahihinto ka, malamang nasusuko ka. At sasabihin mo, Lord, nadapa na naman ako, ayoko na po. Tapos hindi ka na magko-conversation time, hindi ka na mag-worship, o pag nag-worship ka, lumilipad na ang iyong isip sa iba. Pangalawang picture, takbuhin. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Yun ang sabi ni Pablo. Ibig sabihin, may karera na ibinigay ang Diyos kay Pablo. At alam niya yon. At dapat alam din natin yon na may karera din tayong tatakbuhin. Ang ibig sabihin ay hindi tinakbo ni Pablo ang karera ng ibang tao, kundi tinapos niya ang karera na ipinagkatiwala sa kanya mismo ng Panginoon. Hindi niya tinakbo yung karera ni Pedro. Hindi niya tinakbo yung karera ni James. At dito kailangan nating matutunan na huwag mong ikumpara ang karera mo sa karera ng iba. May sarili ka kasing calling. May sarili kang assignment. May sarili kang family. May sarili kang ministry. May sarili kang karanasan. May sarili kang mission group members. May sarili kang sphere of influence. Yung assignment mo, yan ang karera mo, yan ang mission field mo. Kaya ang tanong ay, hindi mas mabilis ba ako kaysa sa iba? Mas marami ba ang nagawa ko kaysa sa iba? Bakit siya ganito lang? Buti pa ako ganito. Ibigan, mali. Kasi ang dapat na tanong ay,
Tinatakbo ko ba ng tapat ang pinapatakbo sa akin ni Lord? Ang focus mo, yung sarili mo, hindi yung iba. Kasi si Lord ang bahala sa takbuhin ng iba. At ikaw naman ay accountable ka sa Diyos para sa iyong sariling takbuhin. Pangatlong picture, pananampalataya. Sabi ni Pablo, nananatili akong tapat sa pananampalataya. Hindi niya sinabi, nanatili akong sikat. Hindi niya sinabi, nanatili akong komportable. Kundi ang sinabi niya, nanatili akong tapat. Grabe. Kaibigan, that is finishing well. Na sinuong mo ang lahat ng pain at pagod at paghihirap, pero nanatili ka pa ding tapat at tinapos mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Now, ano ba yung signs na ang isang tao ay nagsimula ng maayos pero nawawala na sa karera? Dati, passionate siya sa salita ng Diyos, pero ngayon, bihira na siyang makinig at sumunod. Dati, mission-minded, pero ngayon, comfort yung priority niya. Dati, faithful sa discipleship, pero ngayon, madaling ma-offend. May nasabi lang ang kasama, kaibigan o kapatid sa pananampalataya, aayaw na. Dati, mabilis mag-repent, pero ngayon, nasasanay na mag-compromise. Dati, naglilingkod na may kagalakan, pero ngayon, puro reklamo at comparison. Dati, prayerful, pero ngayon, ang prayer, pang-emergency na lang. Dati, willing mag-sacrifice, pero ngayon, ayaw na ma-inconvenience. Dati, focused sa calling, pero ngayon, distracted. Kasi nagtagumpay sa career, nagtagumpay sa negosyo, nagtagumpay sa pag-aaral. Dati, teachable, pero ngayon, defensive kapag kinokorek. Dati, tumatakbo sa karera, pero ngayon, nakatayo na lang sa gilid. Pag ina-assign mo na magbahagi ng gospel o mag-facilitate o mag-pray o mag-lead ng group, ayaw. Kaibigan, kung sa tingin mo ay nangyayari sa ito, mag-repent ka, kaibigan, at bumalik ka sa Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang tulungan ka na matapos mo ang iyong takbuhin. Sa kabaliktaran naman, ano yung marks ng taong tumatakbo talaga hanggang dulo? Hindi lang simula, hindi lang siya excited sa umpisa. Consistent siya kahit ordinary days. Kahit minsan parang walang nakaka-appreciate ng mga ginagawa niya. Kahit walang pumupuri sa kanya, kapag napapagod siya, hindi siya bumibitaw. Lumalapit siya kay Lord para magpalakas. Kapag nadadapa siya, nagsisisi siya at bumabalik sa grace ng Diyos. Tapat siya sa maliliit na assignment. Kahit hindi ito napapansin, hindi siya nadadala ng comparison sa accomplishment ng iba. Alam niya na may sarili siyang takbuhin. Patuloy siyang gumagawa ng disciples kahit mabagal ang growth ng members. Mas mahalaga sa kanya ang approval ng Panginoon kaysa approval ng mga tao. Hindi niya hinahayaan ang disappointment na maging hadlang sa kanyang obedience. Ang goal niya ay hindi lang magsimula ng maayos, kundi makatapos ng tapat. Kaya pag tinitignan ko, ang mission group members ko ay nagpapasalamat ako sa Diyos at natutuwa ako kasi nauunawaan nila ang takbuhin nila. Gumagawa sila ng alagad at ang kanilang alagad ay tinutulungan din nilang gumawa ng alagad. Kaya lang, hindi pa tapos ang karera ko kasi may ilan sa kanila ay hindi pa humahakbang na may pagsunod at pagtitiwala sa paggawa ng disciples. Ang ibig sabihin ay walang katapusan ang pagme-mentor ko at pagdi-disciple sa kanila hanggang dulo ng aking buhay. At dahil dito ay kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kaibigan, ganitong klase ang disciple na gusto ng Diyos na tayo ay maging. Hindi perfect, pero faithful. Hindi laging malakas, pero laging bumabalik sa Panginoon kapag nadapa. Kaya nga sa ating Go Mission app, may malino tayong makikitang journey. Hindi ito para maglagay ng rank na parang mas mataas ang iba at mas mababa ang iba. Hindi ganon. Ito ay para makita na ang buhay ng disciple ay may takbuhin. May journey. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para manatili lang kung nasaan tayo ngayon. Ang stage 1 ay seeker. Ito yung simula kung saan may desire ka na hanapin ang Diyos. At ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Grabe, no? Ang Diyos ay hindi nagtatago sa taong tunay na naghahanap sa Kanya. Kaya kung seeker ka ngayon, mahal ka ng Diyos, tinatawag ka niya. Pero kaibigan, hindi ka dapat nananatiling seeker lang. Ang paghahanap sa Diyos ay dapat humantong sa pagsunod sa Panginoong Hesus na maging disciple niya. Kaya papasok yung stage 2. Disciple, hindi ka na lang naghahanap, sumusunod ka na. Nagpapadisciple ka na sa Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 8:31, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, kayo nga'y tunay kong mga alagad. Ibig sabihin, ang tunay na disciple ay hindi lang nakinig minsan o nagsabi na tinanggap na niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya.
kundi makikita natin ang isang disciple kung patuloy siyang sumusunod. Patuloy siyang nagpapahubog. Patuloy siyang lumalakad sa salita ng Panginoon. Yun ay isang tunay na disciple. Now, kung disciple ka na, ay hindi ka din naman mananatiling disciple lang. Kasi ang disciple ni Lord, habang lumalago, nagiging blessing sa iba. Tama ba? Kaya ang stage 3 ay disciple maker. Ikaw naman ang tutulong sa iba na makilala ang Panginoong Yesus. Lumago at sumunod kay Lord. Sabi sa Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya kung disciple ka, kaibigan, hindi lang ikaw ang lalago, may tutulungan ka ring lumago. Hindi lang ikaw yung tatanggap ng salita ng Diyos, kundi may babahaginan ka din ng salita ng Diyos. Hindi lang ikaw ang aalagaan, kundi may aalagaan ka rin. Kasi nakakalungkot kapag nanatili tayo sa mindset na kaya ako narito sa group na ito para intindihin, para alagaan, para turuan at pakainin ng salita ng Diyos. Yes, kaibigan, welcome na welcome ka at aalagaan ka, pero kaibigan, kailangan mo ding sumunod na mag-alaga din ng iba upang ikaw ay patuloy na lumago. Now, hindi tayo hihinto sa pagiging disciple maker kasi ang goal ay hindi lang ikaw ang mag-disciple ng isa o dalawang tao. Ang goal ay ang mga dinidisciple mo ay matututo ring mag-disciple ng iba. Kaya stage 4 ay builder. Ito yung nagtatayo ka na ng mission groups, leaders, generations of disciples. Sabi sa 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahan namang magturo sa iba. Kaibigan, makikita mo dito ang movement o ang mga generation. Mula kay Pablo, dinisciple niya si Timothy. Si Timothy, dinisciple niya ang mga mapagkakatiwalaan na tao at may kakayahan. At yung mga mapagkakatiwalaan na tao ay magtuturo din naman sa iba. Wow! Ito ang discipleship. Hindi lang addition, kundi multiplication. Hindi lang isang tao, hindi lang palaging si pastor lang. No, yung mga tinuruan ni pastor magtuturo sa iba at yung mga tinuruan ng mga members ay magtuturo din sa iba. Magiging disciple maker din sila. Kaya nga, ang importante na nakita natin sa 2 Timothy 2:2 ay generations of disciples. At pagdating sa stage 5, multiplier, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin, okay, graduate na ako, pahinga na ako. Hindi, ang multiplier ay patuloy na ginagamit ng Diyos para dumami ang builders, dumami ang disciple makers, at lumawak ang misyon. Sabi sa Acts 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ng dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Marami ring pari ang sumampalataya. Kaibigan, ito ang picture ng multiplication kung tayong mga alagad ng Panginoong Yesus ay ginagawa nating lahat ang pinapagawa sa atin. Ang sabi ay dumami ng dumami ang mga alagad. Lumaganap ang salita ng Diyos, dumami ang disciples at umabot sa mas maraming tao ang gospel at umabot din sa atin ngayon. Kung wala itong mga ito, wala rin tayo ngayon. Kung wala ang mga disciples noon, wala rin tayo ngayon. Noong 1968 Olympics sa Mexico City, may isang marathon runner mula sa Tanzania. Hindi naging madali ang kanyang takbo. Sa kalagitnaan ng karera, siya ay nadapa, nasugatan, nabugbog, at halos hindi na makatakbo na maayos. Habang ang ibang runners, tapos na sila. Habang ang karamihan ay nag-uwian na, habang halos wala na naghihintay sa kanya, alam mo, nagpatuloy pa rin siya. Bandang gabi na, pumasok siya sa halos bakanteng stadium. Pilay, sugatan, pagod na pagod, pero hindi siya huminto. At nang makita siya ng mga natitirang tao sa stadium, tumayo sila at pinalakpakan siya habang tinatapos niya ang kanyang huling lap. Pagkatapos tinanong siya, bakit hindi ka huminto? Alam mo, ang sagot niya, napakaganda. Sabi niya, hindi ako pinadala ng aking bansa sa Mexico City para simulan lang ang race. Ipinadala nila ako dito para tapusin ito. Kaibigan, what a picture of faithfulness. Kaibigan, maaaring gusto mo na ding magbahagi ng gospel sa iba, pero hindi mo alam kung paano. Kaibigan, tanggapin mo muna ang kaligtasan na inaalok sa iyo ng Panginoong Yesus. At kapag meron ka na nito,
at nasa iyo na siya, nasa puso mo na siya, ay may babahagi mo na din ito sa iba. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang tanging daan at siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Papatawarin niya lahat ng kasalanan mo. Kaya nga, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, simula pa lang ito ng iyong journey. Patuloy mo hanapin ang Panginoong Hesus at palaguin ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya kahit sugatan ka na, magpatuloy ka. Kahit pagod ka na, magpatuloy ka. Kahit konti na lang ang nakakaintindi sa iyo, magpatuloy ka. Kahit parang walang appreciation, magpatuloy ka. Because the goal is not just to start well. The goal is to finish well. At darating yung araw. Hindi standing ovation ng tao ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay marinig natin mula sa ating Panginoon, "Well done, good and faithful servant." God bless.